Kabanata 7 sa pagiging isang bata. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas 2, talatang 39-40. Ang panahon ng pagkabata at pagiging kabataan ni Jesus ay ginugol niya sa isang maliit na nayong nasa paanan ng bundok. Walang pook sa lupa na hindi nabigyang karangalan ng kaniyang pagkakaparoon. Naging karapatan sana ng mga palasyo ng mga hari na tanggapin siya bilang isang panauhin. Subalit nilampasan niya ang mga tahanan ng mayayaman, ang mga bulwagan ng mga hari, at ang mga tanyag na pook ng karunungan, at nanirahan siya sa isang kubli at hamak na Nazareth. Nakapagtataka ang kahulugan ng maigsing tala ng kanyang pagkabata. Lumaki ang bata at lumakas sa espiritu na puspos ng karunungan, at ang biyaya ng Diyos ay sumasa kaniya. Sa kapuspusan ng liwanag na nagbubuhat sa mukha ng Ama, si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Lucas 2, talatang 52. Ang kanyang pag-iisip ay malusog at mapanuri, at ang kanyang katalinuhan at pagkukuro ay higit sa kanyang gulang. Maganda pa ang pagkakaanyo ng kanyang likas. Banay-banay ang paglusog ng kaniyang isip at katawan, alinsunod sa mga batas ng pagkabata. Sa pagiging isang bata ay kinakitaan si Jesus ng natatanging kaibig-ibig na pag-ugali. Ang masisipag niyang mga kamay ay laging laang maglingkod sa mga iba. Nagpakita siya ng pagtitiyaga na hindi marunong mayamot at ng pagtatapat na hindi nadadala ng pagsisinungaling. Sa simulain ay sintibay siya ng batong buhay. Ang kanyang buhay ay kinahayagan ng biyaya ng di sakim na paggalang. Maalab na minatyagan ng ina ni Jesus ang paglago ng kanyang mga kakayahan at namasdan ang pagkakaanyo sa kaniya ng sakdal na likas. Malugod niyang sinikap na mapaunlad ang matalinong isip nito. Sa pamamagitan ng banal na espiritu ay tumanggap siya ng karunungan upang makipagtulungan sa mga banal na anghel sa pagtuturo sa bata na siyang makaaangking Diyos lamang ang kanyang Ama. Buhat pa ng mga unang panahon ay nag-ukol na ng malaking pag-aasikaso ang mga tapat sa Israel sa pagtuturo sa mga bata. Ipinagbili ng Panginoon na sa pagkasanggol pa lamang ay ituturo na sa mga ito ang kanyang kabutihan at ang kanyang kadakilaan, gaya ng inihahayag tanging-tangi na sa kanyang kautusan at ipinakikilala sa kasaysayan ng Israel. Ang awit at panalangin at mga araling hangot sa mga banal na kasulatan ay kailangang ibagay sa murang isip. Ituturo ng mga ama at mga ina sa kanilang mga anak na ang kautusan ng Diyos ay isang anyo ng kanyang likas, at pagka tinanggap nila sa kanilang puso ang mga simulain ng kautusang ito, ay nababakas ang likas ng Diyos sa kanilang isip at kaluluwa. Ang karamihan sa pagtuturo ay sa bibig, ngunit natututo rin ang mga kabataan sa pagbasa ng mga sulat Hebreo, at ang mga balumbong pergamino ng matandang tipan ay binuksan upang pag-aralan nila. Noong panahon ni Kristo ay itinuturing na nasa ilalim ng sumpa ng Diyos ang alinmang bayan o lungsod na hindi gumagawa ng paraan upang maturuan ng relihiyon ang mga kabataan. Ngunit nauuwi sa pakitang tao lamang ang pagtuturo. Mga salit-saling sabi ang inihalili sa mga kasulatan. Ang tunay na pagtuturo ay aakay sa mga kabataan na kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Mga Gawa 17, talatang 27. Ngunit ang inasikaso ng mga gurong Hudyo ay ang mga bagay-bagay ng seremonya.
Ang isip ng nag-aaral ay pinuno nila ng mga bagay na hindi kailangan o walang halaga at hindi naman kinikilala sa lalong mataas na paaralan sa langit. Ang karanasang natatamo sa pansariling pagtanggap ng salita ng Diyos ay hindi kasama sa kanilang paraan ng pagtuturo. Palibas ay abalang-abala ang mga nag-aaral sa mga bagay na panlabas, kaya wala silang kapana-panahon sa tahimik na pakikipag-usap sa Diyos. Hindi nila narinig ang tinig niyang nagsasalita sa kanilang puso. Sa paghanap nila ng karunungan ay iniwan nila ang bukal ng karunungan. Ang malaking kailangan ng paglilingkod sa Diyos ay pinabayaan. Ang mga simulain ng kautusan ay pinalabo. Yaong ipinalalagay nilang mataas na karunungan ay naging pinakamalaking hadlang sa tunay na kaunlaran. Ang mga kakayahan ng mga kabataan ay napigil sa ilalim ng pagtuturong ginawa ng mga rabi. Ang kanilang mga isip ay naging kuyom at sikil. Ang batang si Jesus ay hindi nag-aral sa paaralan ng mga sinagoga. Ang kanyang ina ang una niyang tagapagturo. Sa mga labi nito at sa mga balumbong sulat ng mga propeta, nagbuhat ang lahat ng mga natutunan niya tungkol sa mga bagay na ukol sa langit. Ang mga pangungusap na siya na rin ang nagsalita kay Moises upang sabihin sa Israel ay siya ngayong itinuro sa ng kanyang ina. At nang siya'y lumaki at magbinata, ay hindi niya hinanap ang paaralan ng mga rabi. Hindi niya kailangan ang karunungang natututuhan sa mga paaralang iyon sapagkat ang Diyos ay siya niyang tagapagturo. Ang itinanong noong panahong nangangaral ang tagapagligtas na paanong nakaalam ang taong ito ng mga karunungan gayong hindi naman nag-aral kailanman, ay hindi nagpapakilalang si Jesus ay hindi maalam na bumasa, kundi hindi lamang siya tumanggap ng turo ng mga rabi. Juan 7, talatang 15. Palibhasa siya'y natuto na gaya rin nating maaaring matuto, atin nga mapagkikilala na ang mabuti niyang pagkaalam sa mga kasulatan ay bunga ng kanyang maagang pagsisikap sa pag-aaral ng salita ng Diyos noong panahon ng kanyang pagkabata. At nakabukas din naman sa harap niya ang malaking aklatan ng mga nilalang ng Diyos. Siya na may likha ng lahat ng bagay ay nag-aral ng mga araling isinulat ng sarili niyang kamay sa lupa at dagat at langit. Tinipon niyang buhat sa katalagahan ang malaking kalipunan ng karunungang siyentipiko na hiwalay sa mga lisyang paraan ng sanlibutan. Pinag-aralan niya ang buhay ng mga halaman at mga hayop at pati ng buhay ng tao. Sapul sa kanyang pagkabata ay iisa ang layunin niya, ang mabuhay siya upang pagpalain ang iba. Sa bagay na ito ay humango siya sa katalagahan ng mga bagay na magagamit niya, mga bagong isipan at pamamaraan ang pumasok sa isip niya samantalang pinag-aaralan niya ang buhay ng mga halaman at mga hayop. Buhat sa mga bagay na nakikita ay walang tigil na kumukuha siya ng mga halimbawang magagamit niya upang maiharap ang mga buhay na salita ng Diyos. Ang mga talinhagang magiliw niyang itinuro noong kasalukuyan ng kanyang paglilingkod upang mailahad ang mga aralin ng katotohanan ay nagpapakilala na kung paanong bukas ang kanyang diwa sa mga itinuturo ng katalagahan at kung paanong tinipon niya ang mga araling espiritual buhat sa mga pangyayari at kalagayan ng kanyang kabuhayan araw-araw. Sa ganitong paraan na pagkilala ni Jesus ang kahulugan ng salita at mga gawa ng Diyos, ng kanyang pagsikapang maunawaan ang mga dahilan kung bakit nangyari at lumitaw ang mga bagay-bagay. Mga banal na anghel ang naglingkod sa kaniya at ang kanyang mga isipan at pagmumuni-muni ay malinis at banal. Buhat sa unang pagkakaroon niya ng isip ay patuloy na siyang lumaki sa biyayang espiritual at sa pagkakilala sa katotohanan.
Ang alinmang bata ay maaaring matutong gaya ni Jesus. Habang sinisikap nating makilala ang ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng kanyang salita, ay lalapit naman ang mga anghel, lalakas at tatatag ang ating mga isip at magiging marangal at mahinhin ang ating likas. Lalo tayong magiging katulad ng ating tagapagligtas. At habang minamasdan natin ang maganda at dakila sa katalagahan, ay mananabik sa Diyos ang ating kalooban. Samantalang ang ating diwa ay humahanga, ang ating namang kaluluwa ay lumalakas dahil sa napapaugnay ito sa walang hanggang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagpapalakas sa isip at sa kalooban, at ang kapangyarihang espiritual ay lalong lumalakas pagka pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Espiritu. Ang pamumuhay ni Jesus ay isang pamumuhay na kasang-ayon ng Diyos. Noong siya ay bata, siya'y nag-isip at nagsalitang gaya ng bata. Datapwat ang larawan ng Diyos ay hindi nadungisan ng kasalanan. Gayunpaman ay hindi siya nalayo sa tukso. Naging kasabihan na ang mga katampalasanan ng mga taga-Nazareth. Ang karaniwang hamak na pagtingin sa kanila ay ipinakikilala ni Natanael nang itanong niya, "Mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazareth?" Juan 1, talatang 46. Si Jesus ay inilagay sa isang puok na masusubok ang likas niya. Kinailangan niyang maging laging maingat upang mapamalagi ang kanyang kalinisan. Walang humpay ang naging pakikilaban niya sa mga tuksong sinasagupa natin upang siya naman ay maging uliran natin sa pagkabata, sa kabinataan at sa katandaan. Walang tigil at walang kapagod-pagod si Satanas sa mga pagsisikap niyang madaig ang batang si Jesus ng Nazareth. Buhat sa pagkasanggol ay binantayan si Jesus ng mga anghel ng langit. Gayunpaman, ang buhay niya ay naging isang mahabang pakikilaban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Kung magkakaroon sa ibabaw ng lupa ng isang kabuhayang hindi narurungisan ng masama, ay ito'y isang sumbat at kagulumihanan sa Pangulo ng Kadiliman. Wala siyang di sinubok na paraan upang masilo si Jesus. Walang anak ng taong mabubuhay kailanman ng isang banal na kabuhayan sa gitna ng mabangis na pakikilaban sa tukso gaya ng ating tagapagligtas. Ang mga magulang ni Jesus ay mga maralita at nagsisiasa sa kanilang hanap buhay. Bihasa siya sa karalitaan, pagtitipid at kagipitan. Ang ganitong karanasan o pamumuhay ay naging sanggalang sa kanya. Sa kanyang masipag na pamumuhay ay walang panahong naaksaya na makapag-aanyaya sa tukso. Wala siyang nasayang na oras para sumama sa masasamang barkada. Sa lahat ng pangyayari ay sinarsahan niya ang pintuang daraanan ng manunukso. Ni salapi o kalayawan, ni paunlak o bantaman ay hindi nakihimok sa kanya na siya'y gumawa ng kamalian. Matalas ang kanyang isip na kumilala ng masama at malakas ang kanyang loob na lumaban. Si Kristo lamang ang tanging hindi kailanman nagkasala sa lahat ng mga taong nabuhay sa lupa. Gayon pa may halos 30 taon siya ay nakipamayan sa masasamang mamamayan ng Nazareth. Ang pangyayaring ito ay isang sumbat sa mga taong nag-aakala na ang kabuhayang walang kapintasan ay nasasalig sa lugar, kapalaran o kasaganaan. Ang tukso, karalitaan at kagipitan ay disiplina o pansupil na kailangan upang mahubog ang dalisay at matatag na likas. Si Jesus ay nanirahan sa isang tahanan sa bukid, at matapat at masaya niyang ginaganap ang kanyang bahagi sa mga gawain sa bahay. Siya ay dating pinuno ng kalangitan at ikinalugod ng mga anghel na talimahin ang kanyang salita. Ngayon naman ay isa siyang handang pag-utusan, isang anak na magiliwin at masunurin.
Natuto siya ng isang hanap buhay at ginagamit niya ang kanyang mga kamay sa pag-aanluwagi na kasama ni Jose. Nilakad niya ang mga lansangan ng kanyang maliit na bayan na suot ang damit ng karaniwang manggagawa, na paruot parito sa kanyang abang gawain. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan ng pagkadiyos upang bawasan ang kanyang mga pasanin o pagaanin ang kanyang paggawa. Sa paggawa ni Jesus noong panahong siya'y maliit pa hanggang sa nagbinata, ay lumusog ang kanyang isip at katawan. Hindi niya ginamit ang lakas ng kanyang katawan ng walang ingat, kundi sa isang paraang ikalulusog upang magawa niya ang pinakamabuti sa lahat ng anumang kanyang gawin. Hindi niya ibig mapintasan, maging sa paghawak ng mga kasangkapan. Siya ay sakdal sa pagiging isang manggagawa, kung paano rin naman siya'y sakdal sa likas. Sa pamamagitan ng sarili niyang halimbawa, ay tinuruan niya tayo na magpakasipag, na gawin nating may kahustuhan at kaganapan ng ating gawain, at ang kanyang paraan ng paggawa ay marangal. Ang anumang gawain na ginagamit ang mga kamay at sumasanay rin naman sa mga kabataan na magpasa ng mga kapanagutan sa buhay ay nagpapalakas sa katawan at nagpapalusog sa isip. Lahat ay dapat humanap ng magagawang pakikinabangan ng kanilang sarili at makatutulong din naman sa iba. Itinalaga ng Diyos na ang paggawa ay maging isang pagpapala at ang masipag lamang na manggagawa ang nakasusumpong ng tunay na kalwalhatian at galak sa buhay. Nakangiting sumasang-ayon ng Diyos sa mga bata at mga kabataang masayang gumaganap ng kanilang bahagi sa mga gawain sa loob ng bahay na tumutulong sa kanilang mga ama at ina. Ang kanyang mga bata ay magiging mabubuting bunga ng tahanan na pakikinabangan ng lipunan. Sa buong buhay ni Jesus sa ibabaw ng lupa, siya ay naging isang masipag na manggagawa. Malaki ang inasahan niya, kaya malaki naman ang sinikap niyang gawin. Nang pumasok na siya sa kanyang ministeryo ay sinabi niya, "Kinakailangan nating gawin ang mga gawa ni Yaong nagsugo sa akin, samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa." Juan, 9:4. Hindi iniwasan ni Jesus ang pagtulong at kapanagutan gaya ng ginagawa ng maraming nagbabansag na sumusunod sa Kanya. Dahil sa marami ang umiiwas sa ganitong disiplina, kaya sila ay mahihina at walang kakayahan. Maaaring nag-aangkin sila ng mahuhusay at kaakit-akit na mga likas, ngunit mahihina ang kanilang loob at halos walang malamang gawin kapag napaharap na sa mahihirap na gawain. Ang katapangan at sigla, ang tibay at lakas ng loob na nakita sa buhay ni Kristo ay dapat makita sa atin sa pamamagitan ng disiplina ring iyon na kanyang tiniis, at ang biyayang tinatanggap niya ay ibibigay rin naman sa atin. Sa panahong ikinabuhay ng ating tagapagligtas sa gitna ng mga tao, ay naging kasakasama siya ng mga maralita. Alam niya ang kanilang mga alalahanin at mga kahirapan dahil sa kanyang naranasan, at kaya naman kanyang naaliw at napalakas ang loob ng lahat ng mga abang manggagawa. Yaong mga may tumpak na pagkakilala sa mga iniaral niya ay hindi kailanman mag-aakalang dapat lagyan ng pagkakaiba ang uri ng mga tao na ang mayayaman baga ay pararangalan ng higit kaysa karapat-dapat na mahihirap. Tinaglay-taglay ni Jesus ang kasayahan at katalinuhan hanggang sa kanyang paggawa. Malaking pagtitiis at espiritual na kabuhayan ang kinakailangan upang ang relihiyon ng Biblia ay maipasok sa tahanan at sa hanap buhay, upang mabata ang hirap ng pakikipagkalakalan sa sanlibutan, at gayon pa may mapanatili pa ring tapat ang mata sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa bagay na ito, naging isang katulong si Jesus. Kahit na siya'y abalang-abala sa pag-aasikaso sa mga bagay ng lupang ito, ay lagi pa rin siyang may panahon para sa mga bagay ng langit. Ang katuwaan ng kanyang puso ay malimit niyang ipahayag sa pag-awit ng mga imno at iba pang awit na ukol sa Diyos.
Malimit marinig ng mga taga-Nazaret ang kanyang tinig na pumupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Nakipag-usap siya sa Diyos sa pamamagitan ng awit, at nang ang mga kasamahan niya ay magsidaing sa pagod sa paggawa, ay inaliw niya sila ng kanyang matamis na pag-awit. Ang kanyang pumupuring tinig ay waring napapalayas sa masasamang anghel, at tulad ng kamangyan na pinupuno ang pook ng kabanguhan. Ang mga nakarinig sa kanya ay parang naalis sa kanilang pagkakasadlak sa lupa at napalipat sa tahanang langit. Si Jesus ang bukal ng kaawaang nagpapagaling sa sanlibutan, at sa buong mga taon ng kanyang pagtahan sa Nazareth, ang kanyang buhay ay naging parang agos ng pakikiramay at pagkakawang gawa. Ang matatanda, ang mga nagdadalamhati, ang mga nabibigatan sa kasalanan, ang mga batang masasayang naglalaro, ang maliliit na kinapal na nagliliparan, ang matitiyagang hayop na pantrabaho, lahat ay masayang-masaya kung nasa harap niya. Siya na ang salita ng kapangyarihan ay umaalis sa mga sanlibutan, ay yuyuko upang lunasan ng isang ibong nasugatan. Walang nalilingid sa kanyang pansin, wala siyang tinatanggihang paglingkuran kahit anong bagay. Kaya habang si Jesus ay lumalaki sa karunungan at sa pangangatawan, lumalago rin naman siya sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Nakuha niya ang pagmamahal ng lahat ng puso dahil sa ipinakilala niyang kanyang minamahal ang lahat. Ang diwa ng pag-asa at lakas ng loob na lumiligid sa kanya ay siyang gumawa upang siya ay maging isang pagpapala sa bawat tahanan. At malimit na sa loob ng sinagoga, kung araw ng Sabado, ay tinatawag siya upang bumasa ng aral na hango sa mga propeta, at ang mga puso ng nagsisipakinig ay halos lumukso sa tuwa dahil sa may natanaw silang bagong liwanag buhat sa banal na salitang karaniwan nilang binabasa. Gayon may iniwasan ni Jesus ang matanghal. Sa buong panahong itinira niya sa Nazareth, ay hindi niya ipinakita o itinanghal ang kanyang kapangyarihang gumawa ng kababalaghan. Hindi siya naghangad ng mataas na katungkulan at hindi siya gumamit ng mga titulo. Ang kanyang tahimik at simpleng pamumuhay at maging ang pananahimik ng mga kasulatan sa mga taon ng kanyang pagkabata ay nagtuturo ng isang mahalagang aral. Kung kailan lalong tahimik at simple ang pamumuhay ng bata, sa makatuwid ay hindi ginagamitan ng anumang karangyaan, kundi yaon lamang naaayon sa kalikasan, lalo naman itong naaayon sa ikalulusog ng katawan at ng pag-iisip ng kaluluwa. Si Jesus ang ating huwaran. Marami ang may kasabikang nagtutuon ng pansin sa panahon ng kanyang hayagang paglilingkod o ministeryo. Samantala'y hindi nila pinapansin ang itinuturo ng kanyang murang kabataan. Ngunit sa kanyang buhay nga sa loob ng tahanan, nagiging huwaran siya ng lahat ng mga bata at mga kabataan. Ang tagapagligtas ay nagpakadukha upang maituro niya kung paano tayo makalalakad na kasama ng Diyos kahit na tayo ay mga maralita. Siya ay nabuhay upang ang kanyang ama ay bigyang kaluguran, parangalan at walhatiin sa mga bagay na karaniwan sa buhay. Ang una niyang ginawa ay itinalaga muna niya sa Diyos ang mahabang hanap buhay ng karaniwang manggagawa na nagpapatulo ng pawis upang may maipagtawid buhay. Itinuring niyang siya'y naglilingkod sa Diyos kahit sa siya'y nag-aanluwagi na kagaya rin kung siya'y gumagawa ng mga kababalaghan para sa maraming tao. At ang bawat kabataang sumusunod sa halimbawa ng pagtatapat at pagtalima na ipinakita ni Kristo sa kanyang maralitang tahanan ay makaaangkin sa mga pangungusap na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay sinabi ng Ama tungkol sa Kanya, "Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa." Isayas 42, talatang 1.